Mga bro, eto na ang tunay na sci-fi turned reality. Kinumpirma ng Japan na matagumpay nilang naisagawa ang unang test firing ng ship-mounted electromagnetic railgun laban sa isang target vessel sa dagat. Ginawa ito ng Acquisition, Technology and Logistics Agency, o ATLA, mula Hunyo hanggang unang linggo ng Hulyo gamit ang prototype railgun na ikinabat sa test ship JS Asuka. Kung dati ay pampelikula lang ang railgun, ngayon ay unti-unti nang nagiging realidad sa larangan ng modernong digmaan. Para malinaw, mga bro, ang railgun ay hindi gumagamit ng pulbere o tradisyonal na explosives para magpasabog ng bala. Sa halip, gumagamit ito ng electromagnetic force para pakawalan ang projectile sa sobrang bilis, hypersonic levels. Ang resulta, isang bala na halos imposible pigilan, may devastating impact, at walang halatang usok o flash na tulad ng canyon o missile launch. Tahimik pero nakamamatay. Ang significance nito ay hindi biro. Kung ma-deploy ng Japan ang ganitong teknolohiya, sila ang magiging kauna-unahang bansa sa mundo na aktwal na maglalagay ng railgun sa kanilang warships. Isipin nyo na lang, mga bro, ang epekto nito sa maritime balance of power sa Indo-Pacific. Kaya nitong tumira ng incoming missiles, drones, at maging surface targets ng mas mura kumpara sa paggamit ng high-cost missiles. At dahil ginawa ang tests mula sa JS Asuka, malinaw na nakatutok ang Japan hindi lang sa laboratory development kundi sa actual operational use. Ang ibig sabihin nito, hindi na malayo ang araw na ang mga future destroyers at frigates ng Japan Maritime Self-Defense Force ay armado ng railguns bilang bahagi ng kanilang defensive at offensive arsenal. Malaking game changer ito para sa buong rehiyon, lalo na't tumataas ang tensyon sa Indo-Pacific.